Malapit na ang magandang oras para sunduin si Mengmeng. Buksan na ninyo ang pinto. Nagmamadali na ang buong prosesyon sa ibaba. Ano ang pagmamadali? Gusto mo na bang sunduin ang aming Mengmeng? Hindi ganoon kadali. Lin Chen, magkano ang inihanda mong pulang sobre? Naipasok na ni Wang Li sa ilalim ng siwang ng pinto. May lamang 80,000. Ang password ay kaarawan ni Mengmeng. Bilisan mo at buksan ang pinto. Kailangang umalis bago mag-alas 9. Ito ang pinili naming magandang oras. 80,000, Lin Chen. Ano ba ang silbi ng pagpapadala mo ng bulaklak? Ako ang pinakamatalik na kaibigan ni Mengmeng. Kung walang 200,000 bayad sa pagpapalabas ng abay, hindi ka makakadaan ngayon. Huwag mong isipin na makakapasok ka sa pintuang ito. Hindi ikaw si Wang Li. Huwag kang sumobra. Kanina pa sa ibaba ay hinarangan na kayo. At pinagbayad ng 2,000 maliliit na sobre. Ngayon, gusto ninyo na naman ng 200,000. Akala ninyo ba hold upan ito? Sino ang nang-hold up? Tinutulungan ko lang si Mengmeng na ayusin ang lahat. Ngayon, ayaw mo nang magbigay kahit 200,000. Ako ang pinakamatalik niyang kaibigan. Paano mo mapapatunayan sa hinaharap na? Kaya mong maging bukas palad kay Mengmeng. Mengmeng, tingnan mo siya. Hindi pa kayo kasal, kuripot na siya sa pagbubukas ng pinto. Ayaw pa niyang ilabas ang ganitong kaliit na halaga. Wang Li, pigilan mo ang ganitong biro. 300,000 ang dote at naibigay ko na. Nang buo, walang kulang ni 1 sentimo. Naubos na ang paunang bayad sa bahay na pangkasal. Pati ang ipon ng mga magulang ko para sa kanilang pagtanda ay nailagay na sa pangalan ni Mengmeng. Malaking araw ngayon. Tama na, huwag nang lumampas sa hangganan. Lin Chen. Si Wang Li ang pinakamatalik kong kaibigan. Sinusubukan ka lang din niya. Ituring mo na lang itong pambayad sa malas. Kahit 200,000, mag-ipit ka man ng kaunti, tiyak na mayroon ka. Araw ng kasal ko ngayon, araw ng malaking kaligayahan. Hindi mo naman pwedeng dahil lang sa kaunting perang ito ay galitin ako, di ba? Kuya Chen, ano na ang gagawin natin? Nagmamadali na ang prosesyon. CJ, 200,000, tama ba ipapadala ko? Para matupad ang napagkasunduan. Ipadala sa dating account. Ay naku. Kung nagpadala ka agad, tapos na sana ito. Mabuti at marunong kang umunawa. Buksan ang pinto, buksan ang pinto. Mengmeng. Dumating na ang magandang oras. Umalis na tayo. Sandali lang. Lin Chen. Ang 200,000 kanina ay pulang sobre para sa abay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang seremonya ng pagsakay sa sasakyan. Seremonya ng pagsakay sa sasakyan. Noong nagkasundo ang magkabilang panig. Wala namang nabanggit na ganitong seremonya. Lahat ng tuntunin ay sinusunod ayon sa mga hinihingi ng pamilya ninyo. Mga tuntunin. Patay ang mga tuntunin. Pero buhay ang mga tao. Alam mo naman yan. Si Xiaoyu, ang nakababatang kapatid ni Mengmeng, ay makikipagtipan na rin sa lalong madaling panahon. Humihingi ang pamilya ng babae ng paunang bayad na 500,000. Maglabas ka ngayon ng 500,000. Bilang seremonya ng pagsakay sa sasakyan. Mengmeng, isasama ka niya agad. Kapag hindi mo inilabas ang 500,000. Hindi makabababa si Mengmeng sa gusaling ito ngayon. Inay. Huwag na kayong magbiro. Napagkasunduan na ng dalawang pamilya ang kasal. Malinaw na nakasulat sa itim at puti. 300,000 ang dote at wala akong ibinawas kahit 1 sentimo. Naibigay ko na kay Shenmeng ang pera. Naubos ako ng paunang bayad sa bahay pangkasal. Iyon ang ipon ng mga magulang ko para sa pagtanda nila. Sa ngayon, wala na akong hawak na. Kahit ilang libong pandagdag gastos. Saan mo kukunin ang paunang bayad na 500,000 para kay Shenyu? Tama na ang pag-arte mong kawawa sa harap ko. Hindi ba nagtatrabaho ka sa isang malaking kumpanya? Bilang direktor ng teknolohiya, 10,000 ang sweldo mo bawat buwan. Hindi mo kayang ilabas ang kaunting perang ito. At saka, matatanda na ang mga magulang mo. Ano bang malaki ang ginagastos nila sa pagtatanim sa probinsya? Ilabas mo ang pera para bilhan ng bahay ang kapatid ng mapapangasawa mo. Makatarungan iyon at nararapat. Ma, ang pera ko ay sarili kong. Pinaghirapan ko, sentimo kada sentimo, sa walang tulog at overtime. Higit sa lahat, ang pera ng mga magulang ko ay perang pinuhunan nila ng dugo at pawis. Ang pagbili ng bahay para sa kasal ni Shenyu ay problema ng pamilya niyo. Bakit ako ang kailangang maglabas ng 500,000 bilang bayaw niya? Naku, pakinggan niyo ang sinabi ng lalaking ikakasal. Ganyan ba magsalita ang bagong manugang? Ano ang ibig mong sabihin na problema iyon ng pamilya Shen? Ipapakasal sa iyo si Shenmeng. Hindi ba isang pamilya na tayo? Tinutulungan lang ng bayaw ang kanyang hipag. Kahit baliktarin mo ang mundo, ganoon pa rin ang katotohanan. Ngayong araw, kailangan mong ibigay ang 500,000 regalo sa pagsakay sa sasakyan.
Kailangan mong magbigay. Kung wala ka, humanap ka ng paraan para manghiram at maibigay iyon. Kung hindi, hindi makalalabas si Shen Meng ngayon. Kahit kalahating hakbang sa pintuang ito. Lin Chen, huwag na nating ituloy ang kasalang ito. Kasal ba talaga ang tawag dito? Para itong pagbebenta ng anak na babae. Saan ka nakakita ng kasal na sa mismong pag-alis ay hihingi ng 500,000 regalo sa pagsakay? Mas mabilis pa ito kaysa sa pagnanakaw sa bangko. Naku, bayaw. Hindi pwedeng ganyan ang sabihin mo. Ibig sabihin lang yan, napakahalaga ni Shen Meng. Ni 500,000 ayaw mong ibigay. Paano magtatamasa ng magandang buhay si Shen Meng kapag sumama siya sa iyo? Kapag mahirap ang mag-asawa, lahat ng bagay ay kapighasyan. Sa tingin ko, si Lin Chen ay talagang hindi tunay na nagmamahal kay Shen Meng. Shen Meng, naniniwala ka rin bang kailangan kong maglabas ngayon? Ng 500,000. Lin Chen, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Sarili kong kapatid iyon. Magiging isang pamilya naman tayo. Bilang bayaw niya, tulungan mo siya. Sa paunang bayad, ano ba ang masama roon? Direktor ka ng napakalaking kumpanya. Hindi ba napakadali para sa iyo ang manghiram ng 500,000? Manghiram? Para mapakasalan ka? Baon na ako sa napakalaking utang. Gusto mo pa akong mangutang sa pautang na mataas ang interes. Ang 500,000 hihiramin ko. Sabay ba nating babayaran pagkatapos ng kasal? O balak mong hayaan na ako lang ang magsakripisyo ng buhay ko para bayaran yon? Lalaki ka naman. Bakit napakabilang mo sa pera? Ako ang asawa mo. Hindi ba dapat maglabas ka ng kaunting pera para sa kapatid ko? Hindi ba yon ang nararapat? Bukod pa roon, nakasuot na ako ng damit pangkasal. Napakaraming kamag-anak at kapitbahang nakatingin sa labas. Nasa iba ba rin ang konvoy ng mga sasakyan mo? Ngayon mo pa talaga ito ipinakikipagtalo sa akin. Gusto mo ba akong mapahiya? Ito ang kasal na minsan lang mangyari sa buong buhay ko. Hindi mo ba kayang magparaya para sa akin kahit minsan? Magparaya para sa'yo. Hindi pa ba sapat ang lahat ng pagparaya ko? Humingi sila ng 300,000 dote at ibinigay ko. Nang hilinging ilagay ang pangalan niya sa bahay pangkasal, inilagay ko. Hindi pagpapatawad ang kapalit nito, kundi ang pagsasamantala at paghingi ng paghingi. Sige na, tama na. Huwag kang magmalalim dito. Bilisan mo at tumawag ka para manghiram ng pera. Ipakita mo sa akin ang record ng paglilipat ng pera. Hahayaan kong sumama sa iyo si Meng Meng. Malapit nang lumampas ang itinakdang magandang oras. Bakit nakatulala ka pa? Walang hiya kang hamak. Lin Chen, inubos ko ang ipon ng pamilya para mapangasawa ka ni Shen Meng. Ako si Lin Chen. Kahit mahirap ako, may dangal pa rin ako. Hindi ko isusuko ang buhay ko para sa babaeng inuubos ang lahat para sa kapatid niyang lalaki. At lalong hindi ko isasakripisyo ang buhay ng mga magulang ko. Lalo nang hindi ko isasakripisyo ang natitira kong buhay. Kung iniisip mong mas mahalaga ang paunang bayad ng kapatid mo kaysa sa 7 taon nating pagsasama. Sumama ka na sa kapatid mo. 9 oras. 29.00, inilipat sa bangko ang 3,000. Ibigay mo sa akin. Ano ang ginagawa mo? Ninanakawan mo ba ako? Ibalik mo ang pera ko. Pambukas ng pinto yon para sa mga kaibigan kong abay. May karapatan ka bang kunin ang pera ko? Ang tawag dito ay napapanahong pagtigil sa pagkalugi. Kung sa tingin mo ay ninanakawan kita, tumawag ka sa 110 ngayon din. Hayaang pulis ang humatol sa atin. Hayaang pulis ang humatol sa atin. Tignan natin kung sapat ang 200,000 na pambukas ng pinto mo. Sapat na ba yon para kasuhan ka ng panginigil? Ang galing mo, Kuya Chen. Hindi na natin palalampasin ang ganitong kahihiyan, mga kapatid. Umalis na tayo. Diyos ko, ano na lang ang mangyayari sa akin? Halika kayong lahat, tingnan niyo ito. Tao pa ba ito? Ganito ninyo pinahirapan ang mengmeng ng pamilya namin. Maayos na ang suot ko. Sinabi kong walang kasal, kaya walang kasal. Kapag naglakas loob kang umalis ngayon, magpapakamatay ako sa harap mo. Lin Chen. Kapag lumabas ka sa pintuang ito ngayon, kahit lumuhod ka pa at magmakaawa sa akin balang araw, hindi kita patatawarin. Huwag kang mag-alala, hindi ako magmamakaawa. Bukas ng umaga, formal kang kakasuhan ng abogado ko. 300,000 na dote. Pati ang mga bag na binili ko para sa iyo nitong mga nakaraang taon. Ilista mo lahat sa kwenta. Bawat sentimong ginastos ko, ako si Lin Chen. Sisingilin ko pabalik sa legal na paraan. Kayo na ang bahala sa sarili ninyo, Pamilya Shen. Kuya Chen, saan tayo pupunta ngayon? Nasa hotel na ang mga kamag-anak at kaibigan. Handa na ang mga handaan para sa 12-12 ng mesa. Naghihintay na rin ang driver. Paano natin tatapusin ang kalokohang ito? Bayad na ang handaan.
Hindi natin yun pwedeng sayangin. Sabihin mo sa mga kapatid at kamag-anak natin na walang kasal ngayong araw. Salu-salo ng pasasalamat na lang. Ako si Lin Chen, magpapakain ako sa lahat ng masarap. Para ipagdiwang ang panibagong buhay ko. Yeking, bakit ka nandito? Narinig kong may taong nagsisimula ng pataasan ng presyo dito. Na parang paninda ang isang kasal. Tignan ko kung sinong walang pakundangang. Nang aapi sa lalaking minamahal ko. Lin Chen, 7 taon na ang nakalipas nang ipagtapat ko sa iyo ang nararamdaman ko. Sinabi mong may Shenming ka na. At mayroon kang tungkuling protektahan siya habang buhay. Tinanggihan mo ako. 7 buong taon kitang hinintay, ngayong araw. Gumaling na rin sa wakas ang pagkabulag mo. Gumaling na. Masyado lang nagtagal ang karamdaman. Napahiya tuloy kita. Ngayong gumaling ka na. Ipagkatiwala mo na sa akin ang mga susunod na mangyayari. Nasa labas ang mga sasakyang pangnegosyo para kay Lin Chen. Ako na ang bahala sa buong konvoy. Hindi na kailangang palitan ang mga sasakyan ng hotel o sunduin ang mga bisita. Ngayon, ibang nobya na ang papakasalan mo. Kaya mo ba akong pakasalan? Basta ikaw, iaalay ko pati buhay ko. Ano bang hindi ko kayang gawin? Madam Ye, magpakasal tayo. Lin Chen, bumalik ka. Hindi ko na kailangan ang 500,000. Hindi ko na kailangan ang perang pangkasal. Wala na akong kailangan. Bumalik ka at pakasalan mo ako. Diyos ko, ano na ang gagawin ko? Wala na ang paunang bayad para sa kapatid mo. Tumakas ang manugang kong gintong pagong. Paano na tayo mabubuhay nito? Mengmeng, huwag kang magmakaawa sa kanya. Baka sakaling sa hinaharap niya. Kapag umaasa ka sa iba, kailangan mong bantayan ang mukha nila. Tumahimik ka. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi mo ipinilit ang 200,000. Naantala ng paghingi ng perang pambukas ng pinto ang oras. Paano nasira ang kasal ko? Bayaran mo ako, Lin Chen. Bayaran mo ako. Madam Ye, handa ka na bang pakasalan ako? Ginoong Lin, sa natitira nating buhay, umaasa akong matututo tayo sa isa't isa. Naway magsama kayo habang buhay. Magsama kayo. Yiking. Hindi ito ang daan papunta sa Haotay Hotel. Doon ang banquet hall na pinareserba ko. Naghihintay doon ang mga kamag-anak at kaibigan ko. Pati si Daffy at ang iba pa, hinihintay ako. Ginoong Lin, kasal na tayong dalawa. Hindi ba dapat baguhin mo na ang tawag sa akin? Tungkol naman sa Haotay Hotel. Matagal nang may hawak na bahagi ng Yeshe Group. Ng mga karapatan sa equity at sa pagbabago ng schedule. Inutusan ko ang assistant ko alinsunod sa kontrata. Naayusin ang schedule ayon sa proseso. Hindi na sila tatanggap ng event ngayon. Dahil sa biglaang pagbabago ng kasal. Inayos ito ayon sa proseso. Akin si Lin Chen. Paano ko hahayaang ang lalaki ko ay ikasal sa isang mumurahing motel na hindi man lang pang star hotel? Tungkol naman sa mga mabubuting kaibigan mong sina Daffy. Nagpadala na ako ng sasakyang pangnegosyo para sunduin sila. Tungkol naman sa iba pang kamag-anak at kaibigan. Kung gusto lang nilang manood ng palabas. At ipagpatuloy ang panggigipit sa iyo. Bibigyan natin sila ng maayos at marangal na paliwanag. Hindi na kailangang isali pa sila sa seremonya. Lin Chen, 7 taon na ang nakalipas, may utang akong pagtatapat sa iyo. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang isang tunay na kasalang pangsiglo. Ipikit mo ang mga mata mo. Matulog ka muna. Gigisingin kita pagdating natin. Ang lintik na Lin Chen na yon. Talagang iniwan niya kami rito. Mengmeng, bilisan mong pumasok. Nasa loob ang lahat ng kamag-anak at kaibigan. Kahit galit na galit siya. Sa harap ng ilang daang bisita. Mapipilitan pa rin siyang sumunod sa iyo sa seremonya. Tama. Siguradong extra lang ang babaeng yon. Ginastos ni Lin Chen ang lahat ng pera niya sa pagbili ng bahay. Saan siya kukuha ng pambayad sa sasakyang pangnegosyo? Siguradong sinadya niyang magpanggap para pagtakpan ako. Eksakto. Pagkapasok natin. Mengmeng, kailangan mong paluhurin siya sa harap ng lahat. At papaghingiin ng tawad. Kung hindi pa tapos ang usapang ito. Ano ba ang ginagawa ninyo?
Sino ang nag-utos sa inyong gibain ito? Nasaan ang nobyo ko? Diyos ko! Bakit sumakay sa taxi ang nobya? Nasaan ang Lin Chen mo? Kaninang saglit, tumakbo rito ang manager ng hotel at sinabi na kinansela ng panig ng lalaki ang kasal. Kinuha na rin ng mga kamag-anak ng lalaki ang lahat ng gamit. Isinakay na si Mengmeng sa ilang marangyang sasakyan. Ano ba talaga ang palabas na ginagawa nyo? Kinansela, imposible yon. Miss Shen, Zhang, katatanggap ko lang ng tawag mula kay Emre. Lin, sinabi niyang hindi na siya magdaraos ng salu-salo rito. Pero ang ilang dosenang hapag mayong araw. Nakahanda na ang lahat ng pagkain at alak. Sabi ni Emre, Lin, kung gustong manatili ng pamilya Shen para kumain, kailangan muna ninyong bayaran ng buo ang 68,000 na natitirang bayad sa handaan. Kung hindi, umalis kayo agad. Huwag ninyong hadlangan ang pagbabaklas ng lugar. Ano, 68,000? Bakit kami ang magbabayad? Si Lin Chen ang ikakasal. Siya ang dapat magbayad nito. Sabi na ni Emre, Lin, hindi na siya magpapaloko bilang kawawang tanga. Kung ganoon kayaman ang pamilya Shen, kaya ninyong maglabas ng 500,000 bilang regalo sa pagsakay. Kaya siguro maliit na halaga lang ang 68,000 para sa pagkain. Malamang, hindi yon problema sa inyo. Anong 500,000 na regalo sa pagsakay? Zhang Kaihua, nababaliw ka na ba? Napakabuti ni Lin Chen. Ipinagbibili mo ba ang sarili mong anak? Lene, hindi ka takatakang ayaw na niya sa'yo. Deserve mo. Ayan, ayos na. Lumipad na ang mayamang manugang. Tayo naman ang naging katatawanan. Umalis na tayo. Tara na. Buong pamilya tayo rito na nagpapahiya sa sarili. Hindi ko kayang sikmurain ang kahihiyang ito. Ang nasaksihan natin ngayon ay hindi lamang pag-ibig, kundi dalawang pusong tunay na nagtagpo. Matapos ang 7 taong paghihintay sa isa't isa. Enner, Lin, pakisuot sa iyong nobya. Ang singsing na sumasagisag sa walang hanggang pagmamahalan. Yiking, salamat sa iyo. Salamat sa paghila mo sa akin mula sa putikan. Salamat sa iyo. Dahil hindi mo hinayaang maging katatawanan ako ngayong araw. Tanga ka talaga. Isa kang ginto na likas ng kumikislap. Sila ang may mga matang bulag sa halaga mo. 7 taon kitang hinintay. Isuot mo ito, Lin Chen. Mula ngayon, hindi ka na magiging pansamantalang sandalan ng iba. Ikaw ang tanging asawa ko, ako si Yeking. Diyos ko, tuluyan nang nawala ang dangal ng pamilya Shen. Wala na talaga kaming mukhang maiharap. Siguradong pinag-usapan na tayo ng mga kamag-anak sa likuran natin. Baka pinagtatawanan na nila tayo ngayon. Wala na ang 500,000 na paunang bayad para kayo. Paano na tayo mabubuhay mula ngayon? Tita Mengmeng, huwag na kayong umiyak. Akala ba ninyo talaga na mapapangasawa ni Lin Chen ang walang perang tambay? Ang babaeng punong ehekutibo ng Yeshai Group. Pag-isipan niyong mabuti. Posible ba talaga yon? Ang ibig kong sabihin, lahat ng ito ay pakana ng walang hiyang si Lin Chen. Isipin niyo, magkano lang ba ang buwanang sahod ni Lin Chen? Naubos na niya ang lahat ng ipon ng pamilya sa pagbili ng bahay. At ang 300,000 na dote ay pinagtagpi-tagpi pa niya kung saan-saan. Saan naman siya makakakilala ng babaeng punong ehekutibo? Isang matagumpay na babaeng tulad ni Yeking. Bakit naman siya magugustuhan ng isang hamak na empleyado? Tama. Kahit umusok pa ang puntod ng mga ninuno ni Lin Chen. Hinding-hindi naman. Maghahabol ang isang babaeng punong ehekutibo para magmakaawa at magpakasal sa kanya. Walang saysay yon. Kaya naman. Iisa lamang ang katotohanan. Ang babaeng iyon. Pati ang hanay ng mga sasakyang pangnegosyo. Siguradong umupa si Lin Chen gamit ang sarili niyang pera. Ng mga ekstra at mga sasakyan. Ang galing talaga ng mga kumpanya ng kasal ngayon. Sa ilang libo lang, mukha ka ng bilyonaryo sa loob ng isang araw. Sinadya ni Lin Chen na palabasin na kailangan nating humingi ng pambukas na sobre. Para mapahiya tayo. At tuluyan ng kanselahin ang kasal. Hindi pa rin siya titigil sa pagsisi sa atin. CJ. Kaya pala biglang naging matapang siya. May lakas pa siyang bawiin ang kasal sa harap ng lahat. Ang totoo, nagbayad pala siya ng mga tao para ipahiya ako. Akala niya sa ganitong pakana na kunwari ay nagpaparaya siya. Mapipilitan akong ibigay ang 500,000 pambukas na regalo. Panaginip lang niya yon. Mengmeng, hindi pwedeng matapos na lang ito ng ganito. Bukas, Zhou. Dumiretso ka sa kumpanya niya at harangin siya. Sa harap ng mga katrabaho niya, ilantad mo ang tunay na mukha ng pag-upa niya ng mga ekstra. Kailangan natin siyang piliting. Ilabas ng maayos ang 500,000 paunang bayad.
At pagkatapos ay lumuhod at yumuko sa harap mo para humingi ng tawad. Kung hindi ang kasalang ito ay hindi kailanman pag-aksayahan ng pamilya Shen. Huwag kang mag-alala, inay. Kabisado ko si Lin Chen. Kaunting lambing lang ang ipakita ko sa kanya. At parang tuta siyang. Magpapakababa at magmamakaawang bumalik ako. Binibining Shen, bakit po kayo narito? Hindi ba ngayon ang honeymoon niyo ni Director Lin? Huwag mo nang banggitin, nag-inarte siya kahapon. Kaya naparito ako ngayon para tingnan siya dahil napakalaki ng awa ko. Nasa loob ba si Lin Chen? Nasa pwesto po si Director Lin. Pero siya. Oh, Lin Chen. Bakit ka nagliligpit ng mga gamit dito? Huwag mong sabihin dahil sa pag-upa mo kahapon ng mga ekstra. At mga sasakyang pangkasal ay naubos ang lahat ng pera mo. Kaya tinanggal ka na ng kumpanya. Shen Meng. Bakit hindi ka pa nagpatingin sa psychiatrya? Nakakamatay ang malalang pag-ilusyon. Tama na ang pagpapanggap mo sa harap ko. Lin Chen, hindi ko pa alam ang tunay mong pinagmulan, Yen. Akala mo dahil nakahanap ka ng mukhang kamukha ng tagapangulo ng Yeshai Group. At umupa ng ilang lumang sasakyan. Mapagtatakpan mo na. Ang katotohanan ng isa kang pulubing ni 500,000 ay walang maibigay. Sige na, wala akong ganang makipagtalo sa'yo. Ibaba mo ang kahong iyan. Umuwi ka sa akin ngayon. Basta agad mong ipadala kay Inay ang 500,000 paunang bayad para kay Xiaoyu. At bilhan mo rin ako ng bag na nagkakahalaga ng 20,000, saka ako hihingi ng tawad. Tungkol sa pag-upa mo ng mga ekstra kahapon para inisin ako. Magpaparaya na ako ng kaunti. Kalimutan na natin ang nakaraan. Itutuloy natin ang kasal na ito. Shen Meng, sa tingin mo ba ikaw na ang pinakamatalino sa buong mundo? Ang bait mo naman, kalimutan na raw ang nakaraan. Nakakatawa ka. Nasusuka ako sa'yo. Ikaw, Lin Chen. Huwag kang magmatigas kung wala ka namang karapatang magmatigas. Talaga bang iniisip mong bukod sa akin? May iba pang babaeng magkakagusto sa'yo kahit bulag siya. Sinasabi ko sa'yo, kapag nangahas kang lumabas ngayon. Sa pintuan ng kumpanyang ito, ikaw ay hindi lamang siya nangahas lumabas sa pintuang ito. Kaya rin niyang gawin ang isang tulad mo na palalong payaso na malugi at mawalan ng lahat. Ginang Shen. Kami ang punong kagawaran ng legal ng Yeshai Group. Sa utos ni Ginoong Lin Chen, formal naming ipinapaabot sa inyo at sa inyong pamilya ang pagsasampa ng kaso. Anong demanda, anong demanda? Hinihiling namin na isauli mo ng buo kay Lin Chen ang 300,000 yuan na ibinayad ni Ginoong Lin bilang dote. Pati ang lahat ng halagang ibinigay sa loob ng nakaraang 7 taon. Na lumampas sa 5,000 yuan. At malalaking paglilipat ng pera na may malinaw na hinihinging kapalit. Ang kabuang halaga ay 478,500 yuan. May 2 linggo kayong palugit. May 2 linggo kayong palugit. Kapag hindi kayo nagbayad sa takdang panahon, hihiling kami ng pag-freeze. At sa pilitang pagsamsam sa mga ari-ariang nakapangalan sa inyo. 478,500 yuan. Ikaw. Huwag kayong magdala ng ilang pirasong basurang papel para takutin ako. Ano raw ang legal department ng Yeshai Group? Sa tingin ko, kayo mismo si Lin Chen. Na isang manlulokong pinulot lang sa ilalim ng tulay. Iyon ay pera sa dot. Kusang ibinigay yon sa akin ni Lin Chen. 7 taon kaming nagmahalan. Ano naman kung gumastos siya para sa akin? Gusto mo pang bawin lahat, panaginip mo yan. Ginang Shen. Maaari mong questionin ang aking kliyente. Pero huwag mong insultuhin ang profesionalismo ng legal department ng Yeshai Group. Narito ang aking lisensya bilang abogado. Bukod dito, ayon sa Artikulo 1042 ng Kodigo Sibil. At sa kaugnay ng mga interpretasyong panghukuman. Dahil hindi na erehistro ng magkabilang panig ang kasal. May karapatan ang kliyente na hilinging isauli ang doteng ibinigay alinsunod sa kaugalian. Hindi kayo kumuha ng marriage certificate kahapon. At kanselado na rin ang seremonya ng kasal. Isauli ninyo ang 300,000 yuan na dote. Wala kang anumang legal na karapatan na magtira ng kahit magkano. Paano naman ang natitirang mahigit 100,000 yuan? Iyon ay mga regalong ibinigay tuwing kapistahan. Pambili niya ng mga bag at kosmetiko para sa akin. Mga regalong ibinigay habang nagliligawan kami. Bakit ko kailangang isauli? Narito ang mga record ng pag-uusap niyo ni Ginoong Lin Chen sa WeChat. Pati ang notarized na tala ng mga paglilipat ng pera. Noong Pebrero 14 na ng taong ito. Isinulat mo sa WeChat na kapag hindi niya binili para sa'yo,
Ang Chanel bag na nagkakahalaga ng 20,000 yuan. Makikipaghiwalay ka sa kanya. Noong nakaraang taon, nang bumili ng kotse ang kapatid mo, tinakot mo si Lin Chen na magbigay ng 50,000 yuan. Kung hindi, hindi matutuloy ang kasal. Ginang Shen, ang mga hinihinging may malinaw na pamimilit at may karagdagang kondisyon ay hindi itinuturing sa ilalim ng batas na simpleng kusang loob na regalo kung mas mabigat ang legal na pagsusuri. Ang tawag dito ay panginikil. Ha? Grabe, wala na ba kayong hiya? Ginagamit ninyo ang pakikipaghiwalay para pilitin siyang bumili ng bag. Sige, isa na kayong sunod-sunuran sa kapatid. Pero itinuring ninyo si Boss Lin na parang iyan. Hindi nakapagtataka kung bakit ayaw ng pakasalan ni Boss Lin. Sino ba ang makakatiis sa ganyang pamilya? Lin Chen. Talaga bang magiging ganito kakalupit? 7 taon ang pinagsamahan natin. Kailangan mo ba talaga akong itulak sa bangin ngayon? Yung 300,000 yuan na dote. Kinuha na ni inay at ibinigay. Bilang paunang bayad sa bahay ng kapatid ko. Saan ako kukuha ngayon? Nang halos 500,000 yuan para ibalik sa'yo. Problema na yan ng pamilya Shen. Kung paano ninyo ipinakain sa sarili nyo. Ganoon din niyo iluwa. Ako si Lin Chen, wala na akong utang sa inyo. Ano ba ang ipinag-away nyo? Wala na ba kayong ibang trabaho? Lin Chen, anong kalokohan ang ginawa mo? Kahapon, nag-leave ka para magpakasal. Ngayon, bumalik ka sa kumpanya para manggulo. Bilisan mong ibigay sa akin ang mga yan. Kinuha na siya ng kung sino-sino at kung ano-ano. Kung hindi, huwag ka nang pumasok bukas. Ginoong Zhou, tama ba? Ako si Zhao Ming, punong legal na tagapayo. Si Ginoong Lin Chen ay ngayon ang punong tagapayo sa teknolohiya ng Yeshe Group. Napunta lang siya rito ngayon para kunin ang mga personal niyang gamit. Bukod pa rito, sa utos ng aming presidente, si Ginang Yeking, opisyal naming ipinapaalam sa Xinrui Technology na dahil ang inyong kumpanya ay may napakagulong kapaligiran sa pamamahala. Pansamantalang ititigil ng Yeshe Group simula ngayong araw ang lahat ng proyektong pakikipagtulungan sa Xinrui Technology at sisimulan ang pagsusuri sa paglabag sa kontrata. Ano? Mga gwardiya, nasaan na kayo? Mga gwardiya, bilisan nyo at ang baliw na babaeng ito ay ilabas nyo rito. Mula ngayon, hindi na siya dapat makatapak kahit isang hakbang sa aming kumpanya. Naglakas loob pa siyang guluhin ang magandang mood ni Ginoong Lin. Talagang hindi niya alam kung kailan titigil. Bitawan niyo ako, paano ninyo nagawang hawakan ako? Lin Chen, hindi mo ito maaaring gawin sa akin. Hindi ko talaga kayang bayaran ang 50,000 iyon. Lin Chen, magsalita ka naman. Ha? Lin Chen, hindi mo ito maaaring gawin sa akin. Lin Chen, Lin. Inay. Tapos na, wala na talaga. Hindi lang hindi ibibigay ni Lin Chen ang 50,000 paunang bayad sa atin. Isasampa pa niya tayo sa korte. Ano, naglakas loob pa siyang maningil. Ang 300,000 dote ay inilipat ko na kahapon ng hapon sa departamento ng pagbebenta ng mga bahay. Bilang paunang bayad sa bahay na bibilhin ni Xiaoyu. Hindi na maibabalik ang perang iyon. Naku, wala kayo roon mismo sa lugar. Si Lin Chen, sa unang tingin, ay mukhang napakatapat. Pero sa loob-loob niya, puro panlilin lang pala. Nang pakasalan niya ang anak nating si Meng Meng. Ni 50,000. Regalong pampasakay ay ayaw niyang ilabas. Tapos sasabihin pa niyang ang 20,000. Regalong pangbukas ng pinto na hinihingi ko bilang kaibigan ng nobya ay sobra na. Kayo ang humatol. Sa panahon ngayon kapag ikinakasal. Hindi ba dapat gumastos ang lalaki? 20,000 regalong pangbukas ng pinto. Medyo sobra ngayon, Ate Lee. Ano ang nangyari pagkatapos? Hindi natuloy ang kasal. Anong kasal ang sinasabi mo? Si Lin Chen, isang ordinaryong empleyadong sumasahod. Upang hindi magbigay ng pera, ay gumastos pa ng ilang libo sa isang wedding agency para umupa ng babaeng modelo. At umarkila pa ng mahigit 10 marangyang sasakyan. Tumakbo siya sa harapan namin at umarte. Nagpanggap pa siyang nanliligaw para pakasalan siya ng isang babaeng presidente. Kahit sa mga teleserye, hindi kayang isulat ang ganitong eksena. Akala ba niya wala pa akong nakikita sa mundo? Hindi maaari. Mukhang napakatapat ni Lin Chen ah. Malaki rin ang ginastos niya sa pag-upa ng mga marangyang sasakyan. Tapat daw, kalokohan. Nagpapanggap lang ang lahat ng lalaki. Sadyang nagplano ng bitag ang lalaking iyon. At ginamit ang paraang kunwaring ayaw pero gusto.
para mapilitan si Mengmeng na magpakumbaba. Sinasabi ko sa inyo, ang ganito kasakim at makasariling lalaking mahusay pang umarte ay dapat manatiling binata habang buhay. Naipost ko na sa social media at Weibo. Ang pangit niyang mukha para makita ng lahat. Ipakita natin sa lahat kung anong klaseng iresponsableng tao siya. Tumigil ang lahat. Itigil muna ng lahat ang anumang ginagawa nyo. Linisin agad ang buong opisina. Pumila kayo ng maayos. Pagkalipas ng 5 minuto, bibisita ang bago naming amo. Ang bagong amo natin, si Presidenteng Son. Hindi ba maayos naman ang takbo ng kumpanya natin? Kailan pa tayo kailangang ayusin ayon sa proseso? Kalahating oras lang ang nakalipas. Ang pinakamalaking higante sa Jiangsheng, Yishai Group, noon pa man ay nakapirma na ito sa amin ng estratehikong kasunduan sa pamumuhunan sa Xinrui Technology. At ngayong araw ay opisyal nang makukumpleto ang transaksyon. Bukod pa rito, ang bibisita sa atin ay ang pangunahing namamahala sa Yishai Group. Personal na mamumuno si Presidenteng Ye Qing sa delegasyon. Ha? Ye Qing? Impossible. Siguradong kapangalan lang. O kaya naman, ang aktres na kinuha ni Lin Chen kahapon ay talagang kamukha ni Ye Qing. Hindi maaari. Ang isang taong katulad ni Ye Qing ay paano magkakagusto kay Lin Chen? Sa isang taong ni hindi maayos kumilos. Magandang araw, Presidenteng Ye. Ako si Son Jiangwo, pangkalahatang tagapamahala ng Xinrui Technology. Malugod namin kayong tinatanggap, Presidenteng Ye. Siya nga. Siya ang babaeng nakasuot ng maroon na trench coat kahapon. Sa harap ng lahat, tinanong niya si Lin Chen kung may lakas ba itong loob na pakasalan siya. Hindi siya isang aktres. Siya talaga si Ye Qing, ang presidente ng Yishai Group. Tumayo ka. Wang Li, lumabas ka agad. Magandang araw po, Presidenteng Ye. Ikaw si Wang Li, hindi ba? Bakit? Bakit hindi ka na humingi ngayon ng 20 milyong pambukas na sobre? Kaya nakapasok ako. Presidenteng Ye, nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Ang nangyari kahapon ay puro hindi pagkakaunawaan. Hindi ko alam na si Lin Chen ay tunay na tauhan niyo. Hindi mo alam. Kaya sa loob ng kumpanya ay nagpakalat ka ng masasamang chismis na ang asawa ko ay isa lamang. Ordinaryong empleyadong pinapasweldo para umarte sa lahat ng babae. Sinabi mo ring napakasarili niya. At hindi karapat-dapat mag-asawa. Presidenteng Ye, walang kinalaman dito ang kumpanya. Si Wang Li ay palaging nasa kumpanya. At mahilig magbaluktot ng katotohanan. Balak ko na rin sana siyang parusahan. Sa Yishai Group, integridad at mabuting asal ang pundasyon namin. Ngayong ang Xinrui Technology ay nasa ilalim na ng aking pamamahala. Hindi ko pa hihintulutan ang ganitong tiwaling asal, panlilinlang at panginikil. Ng isang laso na puro kasinungalingan. Wang Li, tanggal ka na. Dahil habang nagtatrabaho ka, ay malisyoso kang nagpakalat ng chismis at nanira sa isang pangunahing miyembro ng Yishai Group na isang malubhang paglabag sa profesional na asal. Hahabulin ka ng Departamento ng Batas para sa paninirang puri at pananagutan sa paglabag sa reputasyon. Kasabay nito, sa ngalan ng Yishai Group, magpapadala ako sa buong industriya ng opisyal na abiso sa pagsunod sa mga alituntunin sa lahat ng kumpanya ng ugnayang publiko at media. Ang mga susunod na hakbang sa tauhan at pagsusuri sa iyong record sa industriya ay isasagawa ayon sa batas at patakaran ng kumpanya. Huwag. Presidenteng Ye, alam ko nang nagkamali ako. Nakikiusap ako, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi ko kayang mawala ng trabahong ito. Buburahin ko agad ang mga post ko sa social media. Hihingi ako ng tawad kay Lin Chen. Mga gwardiya, ilabas siya pati ang mga gamit niya. Hindi. Magpapatuloy ang normal na operasyon ng kumpanya. Itataas ng 20% ang sahod at mga benepisyo. Pero nais kong tandaan niyo ito. Huwag maging sakim sa pakikitungo sa kapwa. Ituon mo ang isip mo sa tamang landas. Huwag kang gumaya sa mga payasong mahilig magpapansin. Hahaha. Ano na ang gagawin natin? Ang 300,000 dot. Kahapon ng hapon, tuwang-tuwa ako. Ipinangalan ko kay Shen Yu ang penthouse na yon. Naipasok na ang lahat ng pera sa account ng developer. Napirmahan na ang kontrata sa paunang bayad.
Kapag kinansela ang pagbili ng bahay, may 20% multa sa paglabag sa kontrata. At kakasuhan pa tayo ni Lin Chen. Saan tayo kukuha ng pera? Kailangan nating isauli sa kanya ang mahigit 400,000. Nay, sinabi ko na sa iyo, huwag mo siyang gipitin ng husto. Pinilit mong humingi ng 500,000 regalo sa pagsakay sa sasakyan. Ayan, ayos na ngayon. Kumapit si Lin Chen sa mataas na sangay ng Yeshai Group. Hindi na niya ako pinapansin. Para mapasaya ang Yeshai Group, itinapon pa ako ni Ginoong Zhu palabas ng kumpanya. Na parang aso. Tapos na ang lahat. Nay, ate. Kakakita lang ni Xiaoxui ng penthouse na may malawak na terasa. Eksaktong 500,000 ang paunang bayad. Bilisan niyo at ilipat sa akin ang regalong ibinigay ni Lin Chen. Pupunta tayo ngayon din sa opisina ng bentahan para bayaran ang balanse. At palitan ng pangalan kay Xiaoxu ilagay. Kya, Ate Meng, napakayaman pala ng asawa ni Lin Chen. Maliit na halaga lang ang 500,000, siguradong hindi iyon problema. Matagal nang dapat na ipundar ang bahay na ito. Para makapaghanda na kami ni Shen Yu. Sa kasal nang walang iniisip. Bakit hindi kayo nagsasalita na saan ang pera? Hindi ba dumating si Lin Chen kahapon? Kasama ang prosesyon para sunduin ang nobya. Huwag niyong sabihin sa akin na hindi man lang natin nakuha ang 500,000. Shen Yu, nagkansela ng kasal si Lin Chen. Hindi niya ibinigay ang 500,000 regalo sa pagsakay sa sasakyan. Ano? Ano ang ibig mong sabihin hindi niya ibinigay? Ano ba ang ginagawa niyo, natutulog ba kayo? Ate, hindi mo man lang napasunod ang isang lalaki. Malapit na akong kumuha ng sertipiko ng kasal at magbayad ng paunang bayad. Ngayon sinasabi mong hindi mo nakuha ang pera. Sinadya mo bang pigilan ang kasal ko? Ano? Bakit mo ako sinisisi? Kung hindi pinilit ni nanay na taasan ang hinihingi sa mismong pag-alis. At itinulak si Lin Chen sa sukdulan. Bakit niya kakanselahin ang kasal? Hindi lang niya ibinigay sa akin ang 500,000. Kakasuhan pa niya tayo. At sa loob ng 2 linggo, kailangan nating isauli ang 300,000 dote. Pati ang lahat ng perang. Ipinadala niya sa akin nitong mga nakaraang taon. Kailangang isauli lahat sa kanya. Mahigit 470,000 lahat. Sandali. Ate Shen Meng, ang ibig mong sabihin ba? Ay bukod sa wala kayong maibigay na 500,000 paunang bayad. May utang pa ang pamilya Shen. Na 470,000 sa ibang tao. At liham pa ito mula sa abogado ng Departamento ng Batas ng Yeshai Group. Xiaoxui, huwag kang makinig sa walang kwentang sinasabi ng ate mo. Panakot lang sa atin yan ni Lin Chen. Hindi ba naibigay na natin ang 300,000 dote? At ang paunang bayad sa bahay? Nasa pangalan ni Shen Yu ang bahay. Hindi iyon makukuha ni Lin Chen. Tama. Magsikap tayong lahat bilang isang pamilya. Sino ba ang nagsabing pamilya tayo? Tia Zhang, nababasa na ba ang utak niyo? Sa ganitong kaso, kapag sinuri ng korte ang mga transaksyon sa bangko, maging ang deposito na 300,000 yuan, ay ipapahinto at masingil pabalik. Mukhang ang pamilya Shen ay isang hukay na walang kabusugan. At gusto pa niyo akong idamay sa gulo. Xiaoxui, huwag kang magalit. Mag-isip pa tayo ng paraan. Dahil palagi namang mahina si Lin Chen, mag-isip tayo ng paraan. Anong paraan? Ikaw, lalaking malapit ng mag-30 taong gulang. 3,000 yuan lang ang sweldo mo kada buwan. Hindi mo nga kayang buhayin ang sarili mo. Bibili ka ng bahay gamit ang dote ng ate mo. Pati pa unang bayad, kailangan mong pangingikil sa bayaw ng ate mo. Shen Yu, isa kang taong puro. Hingi at walang sariling kayang gawin. Talagang nabulag ako nang makipagrelasyon sa'yo. Xiaoxui, huwag mo naman akong pagsalitaan ng ganyan. Mahal talaga kita. Magkano ba ang halaga ng pagmamahal mo? Sinasabi ko sa'yo. Kinakansela na ang kasal. Itong bulok ninyong pamilya. Kayong tatlo, kayo na ang magligpit ng sarili ninyong kalat. Ha? Pera iyon na hiniram ko para bumili ng mga alahas. Ibalik mo sa akin. Naku naman. Lene. Bayad na yon sa nasayang kong kabataan. Kalahati ng kabataan ko ang sinayang ko sa palamuning si Shen Yu. 20,000 yuan na ang mura na para sa inyo. Huwag ninyo akong hamunin. Kung hindi, ipapakalat ko. Sa internet ang ginawa ninyong pangingikil kay Lin Chen. Para malaman ng buong Jiangsheng kung gaano kasama ang ugali ninyong mga taong walang kabusugan. Yee! Ha! Kasalanan niyong lahat. Kayong dalawang kapal mukhang walang kabusugan. Kung hindi niyo inangkin ang 500,000 yuan. Aalis ba si Lin Chen? Makikipaghiwalay ba sa akin si Xiaoxi? Wala na ang bahay ko. Wala na rin ang asawa ko. Bayaran niyo ako. Bayaran niyo ako.
Bakit mo ibinubuhos sa akin ang galit mo? Dahil sa'yo. Pati ang nobyo kong minahal ko ng 7 taon. Pinilit kong lumayo sa akin. Wala na akong natitira. Akala mo ba madali ito para sa akin? Tumigil na kayo sa pag-aaway. Inay, ano ang nangyari sa'yo? Shenyu, tumawag ka sa 120. Nahilo at nawala ng malay si inay. Pamilya ng pasyente. Biglang inatake sa puso ang pasyente. Kailangang operahan agad para malagyan ng stent. Pumunta muna kayo sa lobby sa unang palapag. Ibayad agad ang deposito sa operasyon na 100,000 yuan. Kapag nahuli, baka hindi na siya umabot. Manager Dan. 238. Ang numerong tinatawagan nyo ay kasalukuyang patay ang telepono. Lin Chen, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Minahal niya ako ng 7 taon. Imposibleng basta na lang niya akong bitawan. Basta makiusap ako sa kanya. Basta aminin kong nagkamali ako. Siguradong magpapahiram siya ng pera para iligtas si inay. Napakalambot ng puso niya. Siguradong maaawa siya. May. Ginoong Lin, Presidente. May babaeng biglang tumakbo sa kalsada at humarang sa sasakyan. Lin Chen, buksan mo ang bintana. Nakikiusap ako sa iyo, makita mo man lang ako, Lin Chen. Lin Chen, nagkamali ako. Alam ko nang nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Ginang Shen. Dapat ay natanggap mo na ang liham ng abogado mo. Kung may kailangan ka, makipag-ugnayan ka sa abogado kung kumakatawan sa akin. Paghaharang sa sasakyan at pagpapanggap na nabangga. Maaari akong direktang tumawag ng pulis. Hindi, Lin Chen. Huwag mo naman akong tratuhin ng ganito. Biglang inatake sa puso si inay at nasa ospital ngayon. Tumakas na si Shen Yu. Wala na talaga akong maibigay ni 1 sentimo, Lin Chen. Pahiram naman sa akin ng 500,000. 500,000 lang, kapalit ng 7 taon nating relasyon. Dati, mahal na mahal mo ako. Dati, ayaw mo pa akong patapakin kahit ng langgam. Hindi mo naman ako maaaring pabayaan sa ganitong sitwasyon. 7 taon ng relasyon. Shen Meng, pinilit mo siyang sumakay para sa 500,000. Pinilit mo siyang magbigay ng 500,000 bilang regalo sa kasal. Nang pilitin mo siyang umutang sa mataas na interes. Habang buong tapang mong sinasabi na marapat lamang tulungan ang nakababatang kapatid mong lalaki na bumili ng bahay. Habang kinukonsinti mo ang pinakamamahal mong kapatid. Nang pangingikil mo sa akin. Naalala mo ba ang 7 taon nating relasyon? Magbabago ako. Mula ngayon, hindi ko na sila pakikialaman. Ayoko na ng regalo sa kasal. Hindi na rin ako magiging alipin ng pamilya ko, Lin Chen. Basta tulungan mo lang ako. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Gusto ko lang na bumalik ka. May sasabihin sa'yo si Shen Meng. Ang pag-ibig na huli na ay parang damong walang halaga. Ngayon, ikaw ay hindi na. Hindi na kita kayang tingnan ng hindi ako nasusuklam. 500,000. Kahit ipambili ko pa ng pagkain sa mga asong gala ang pera. Hindi na ako magbibigay sa iyo at sa pamilya mo kahit 1 sentimo. At isa pa. Huwag mong hahawakan ng maruming kamay mo ang sasakyan ng asawa ko. Kapag nadumihan mo, hindi mo kayang bayaran. Aray, aray, aray. Lin Chen. Pinagsisisihan ko na. Nalinis na ang lahat. Engan. Dahil lamang sa ilang hindi naugnay at hindi wastong pag-ugali. Napahiya ka namin, tagapangulong Ye. Umuwi na tayo, Ginoong Lin. Bukas, opisyal ka nang magsisimula sa grupo. Hinihintay ka ng mga veteranong iyon. Gusto ka nilang bigyan ng leksyon. Huwag kang mag-alala, dahil pinakasalan kita.
Hindi ko hahayaang maliitin kaninuman. Tagapangulong Ye, kalokohan na ito. Ginagawa mong laro ang isang napakalaking usapin gaya ng kasal. Wala kaming pakialam. Pero huwag kang lumampas sa hangganan. Isang taong hindi man lang nakapagtapos sa isang kilalang universidad. Na 5 taon nang nagtatrabaho sa isang mumurahing kumpanyang tagapag-outsource. Isang hamak na programmer. Bigla mong iniluklok sa grupo. Bilang punong tagapayo sa teknolohiya. Ano ba ang tingin mo sa Yeshay Group? Kayong mag-asawa. Ginagawa ba ninyong palaruan ang grupo? Tagapangulong Ye, hindi sa ayaw naming mga matandang kasamahan mong ito na bigyan ka ng respeto. Kahapon, nagwaldas ka ng napakalaking halaga. Para agawin ang isang ikakasal. Nangunguna pa rin yon sa mga usong balita sa Jiangsheng. Ano na ang sinasabi ng mga tao sa labas? Ang Yeshay Group daw ay nabighani ang magandang tagapangulo nito sa isang batang lalaking umaasa sa babae para mabuhay at nawalan ng matinong pag-isip. At ngayon, ibibigay mo pa sa kanya ang grupo. Ang pinakamahalagang teknolohiya at kapangyarihan sa teknikal na pamamahala. Kapag kumalat ito, ang presyo ng bahagi ng Yeshay. Bukas pa lang sa pagbubukas ng merkado, babagsak na sa limitasyon. Tapos na ba kayo? Una sa lahat, si Lin Chen ay legal kong asawa. Nais kong kapag tinatawag niyo siya, magpakita kayo ng kaunting respeto. Pangalawa, ang Yeshay Group ay itinatag ng aking ama mula sa wala. Ngayon, ako ang may absolutong kontrol sa mga bahagi nito. Kung sino ang itatalaga kong teknikal na tagapayo. Karapatan ko yon. Kung may tutol sa inyo, maaari ninyong ibenta sa akin ang mga bahaging hawak ninyo. At maaari na kayong umalis sa silid na ito ngayon din. Napakaganda ng absolutong kontrol na yan. Direktor Ye, dahil ipinipilit mong gawin ang lahat ng mag-isa. Magsalita tayo gamit ang tunay na kakayahan. Sa susunod na linggo, ang Skynet Line ng Jiangsheng ay magkakaroon ng huling bidding para sa isang napakalaking proyektong Lai. Kung gaano kahalaga ang proyektong ito sa Yeshay Group. Para sa estratehiya nito sa susunod na 10 taon. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa, di ba? Sa ngayon, ang ating teknikal na koponan ay hindi malampasan ang visual computing sa ilalim ng mataas na concurrency at mababang latency. Sa pangunahing hadlang na ito, isang buong buwan na, kung mabibigo ang bidding, ang paunang puhunan ng Yeshay Group ay mauwi sa wala. Tama ka, Direktor Ye. Hindi ba sinabi mong ang asawa mo ay isang henyo sa teknolohiya? Kung ganoon, ayos. Sa bidding sa susunod na Lunes, papuntahin mo siya bilang pinuno ng koponan. Kung malulutas niya ang teknikal na hadlang na ito, at makuha ang malaking kontratang ito, kami na matatagal ng nasa industriya, ay buong pusong kikilala sa kanyang kakayahan. Walang dalawang salita roon. Pero kung hindi niya ito makuha, ibig sabihin, isa lang siyang manlolokong nabubuhay sa pakinabang ng iba. At ikaw, Ye King, dahil nabihag ka ng pag-ibig, nawala sa iyo ang matinong pag-isip bilang pinuno ng kumpanya. Sa oras na yon, hindi lang siya ang mapapahiya at mapapalayas. Kailangan mo ring magbitiw bilang punong ehekutibo. At isuko ang pamamahala sa grupo. Direktor Wang, pinipilipit mo ang katotohanan. Ang proyektong ito, akala ko ba isa itong teknikal na bangin na hindi malalampasan? Iyan lang. Ang paglalaan at pag-schedule ng computing power sa mataas na concurrency. Gamit ang lohika ng mababang antas na arkitekturang dapat nang itapon 3 taon na ang nakalipas. Ginamit niyo pa talaga. At hindi niyo nalutas sa loob ng 1 buwan. Mukhang ang Departamento ng Teknolohiya ng Yeshay Group ay talagang nangangailangan ng malawakang pagpapalit ng mga tauhan. Walang muwang na bata. Alam mo ba kung ano ang algorithm ng Lai? Tungkol ito sa arkitektura ng malalim na pagkatuto. Samantalang ikaw na nagsusulat lang ng mumurahing webpage bilang kontratista, ni hindi mo maintindihan ang code. Nagpapanggap ka pang eksperto. Hahaha, Direktor Ye. Ito ba ang lalaking pinili mo? Bukod sa pagyayabang at pagsasalita ng malaking bagay, ano pa ba ang kaya niyang gawin? Lin Chen, dahil napakahusay mo. Tatanggapin mo ba ang pustahang ito? Bakit hindi ako tataya? Sa susunod na Lunes ang bidding, tama. Hindi na kailangan ganoon katagal. 2 linggo. Sa loob ng 2 linggo. Hindi ko lang tuluyang tatagos sa pangunahing hadlang na ito. Itaas ko rin ang kahusayan ng algorithm sa orihinal niyong antas ng 300%. Kung hindi ko magawa iyon pagkalipas ng 2 linggo, aalis ako agad sa Yeshay Group. At maglalabas pa ako ng pampublikong pahayag na hindi ako karapat-dapat maging asawa ni Direktor Ye. Pero kung magawa ko, at matulungan ko ang grupo na makuha ang napakalaking kontrata, kayong lahat ay magbibigay ng isang boto ng pagveto sa lupon ng mga direktor. Mula noon, sa Yeshay Group, basta ako ang asawa ni Ye King at siya ang lumagda sa mga dokumento. Kailangan niyong pumirma ng walang kondisyon. Natatakot ka bang tumaya? Sige, usapan natin yan.
Nakuha na namin ang lahat ng recording mula sa conference room. Lin Chen, kapag hindi mo na ilabas ang kailangan sa araw na yon, huwag mo kaming sisihin. Walang ititira sa iyo ang matandang ito. Lin Chen, masyado kang padalos-dalos. Sinasadya ka lang hamunin ni Chairman Wang at ng iba pa. Ang pangunahing algorithm ng Skynet Lie ay tunay na hindi malalampasang pader sa industriya. Imposibleng matapos iyon sa loob ng 2 linggo. Para protektahan ako, itinulak mo ang sarili mo sa kawalan ng pag-asa. Hindi ito katumbas ng halaga. Yi King, akala mo rin ba na 7 taon akong nagpalipas lang ng oras sa isang maliit na kumpanya? Hindi ba talaga? Makitid ang pananaw ng pamilya ni Shen Meng. Ang nakikita lang nila ay ang ilang libong yuan sa harap nila. Kaya hindi ko kailanman sinabi sa kanya na 3 taon na ang nakalipas sa pandaigdigang kompetisyon ng mga hacker. May isang taong mag-isa lamang na nakalusot sa pinakamahigpit na firewall sa Silicon Valley. At pagkatapos ay mahiwagang naglaho. Siya ang arkitekto ng mababang antas na estruktura na may codename. Maaga siyang nagsawa sa walang katapusang kompetisyon at sa walang tigil na paligsahan ng mga proyekto. Kaya pinili niyang manatili sa isang maliit na team at magkaroon ng disenteng trabaho. Hindi niya sadyang itinago ang kanyang pagkakakilanlan. Code A. Iyan ang alamat ng buong mundo ng AT at Lie. Para siyang Diyos sa larangan. Mahal, maghanda kang tanggapin ang kanilang karapatang bumoto sa mga desisyon. Sa susunod na 2 linggo, ipapakita ko sa kanila. Kung ano ang tunay na makatwirang pagpapatunay. Consultant Lin, tama ba? Nagbilin si Chairman Wang. Napasukin mo sa loob ng 2 linggo ang paunahing depensa ng Skynet Lie. Ang buong technical department namin ay magbibigay sa iyo ng puwang. Pero sasabihin ko na ito ng maaga. Kung babaguhin mo ang mababang antas na arkitektura at mawala ng kontrol ang emosyon ng system, hindi kami mananagot sa gulong iyan. Makinig ang lahat. Pinili mismo siya ni President Ye bilang henyo. Hindi niya kailangan ang pakikialam nating mga ordinaryo. Kung wala ang utos ko, walang sinuman ang pwedeng magbigay kay Consultant Lin ng anumang tulong sa code. Tulong. At tinatawag ninyong tulong ang mahahaba at mababahong kalabisan niyong code na parang basahan sa paa. Tulong daw. Lin Chen, napakayabang mo. Ang arkitektura ng algorithm namin ay batay sa mga pamantayan ng Silicon Valley. Mga pamantayan ng Silicon Valley, ang tinatawag niyong pangunahing arkitektura, ay gumagamit ng sabay-sabay na pagproseso ng maraming thread. Maganda lang tingnan sa ibabaw. Pero kapag umabot sa pinakamataas ang computational load, umaabot sa 40% ang memory overflow rate. At hindi lang iyon. Para piliting pabilisin ang proseso, naglagay pa kayo ng deadlock sa main loop. Hindi yan algorithm. Time bomb yan na itinanim niyo sa server. Tama na ang satsat. Ibigay niyo sa akin ang account na may pinakamataas na access sa main server. Pagkatapos, umatras kayong lahat ng 3 metro. Huwag kayong humarang sa paghinako ng sariwang hangin. Nagpapakitang gilas ka lang. Gusto kong makita kung paano mong mag-isa isusulat muli ang daan-daang milyong linya ng mababang antas na code. Kapag pumalpak ka, papanoodin kong gumapang ka palabas ng Yeshe Group. Napatunayan na. Anong klaseng lohika yan? Hindi siya gumamit ng nakahandang balangkas ng Lie. Purong wikang assembly ang ginagamit niya. Muli niyang isinulat ang kernel ng alokasyon ng computational power sa pinakamababang antas. Diyos ko, tingnan niyo ang bilis ng mga kamay niya. Hindi ba ito nangangailangan man lang ng pag-isip? At ang estruktura ng algorithm na ito, napakapayak at napakahusay. Direkta niyang kinuha ang orihinal na 10,000 linya ng mga kalabisan na pagsusuri. At pinasikip sa wala pang 200 linya. Imposible yan. Ang ganitong antas ng kakayahan sa pagbuo. Kahit pagsama-samahin ang buong Silicon Valley. Pati ang pinakamahuhusay na mga koponan. Ay hindi nila matatapos kahit sa loob ng kalahating taon. Sino ba talaga siya? Lin Chen, kumain ka muna ng kaunti. Bakit gising ka pa? Hindi ba sinabi kong magpahinga ka ng mas maaga?
Hindi ako makatulog. Ngayong araw, sina Direktor Wang at ang iba pa ay patuloy na naglalagay ng pressure sa lupon ng mga direktor. Sinabi nilang bukas na ang bidding. At inimbitahan na nila roon ang media. Kung wala kang mailabas na resulta, gagawa sila ng eksena sa mismong lugar. At palalayasin ka sa kumpanya. Tama na ang palabas ni Direktor Wang. Hindi na kailangang maghintay hanggang bukas. Ngayon pa lang ay maaari na nating ipagkait sa kanila ang pag-asang iyon. 200. 10.500.2.30. Himala. Himala ito. Tumaas ng 3.5 beses ang kahusayan ng buong sistema. At perpektong nalutas nito ang deadlock sa sabayang pagproseso. Lin ang tagapayo, hindi ang Diyos ng teknolohiya. Yuyuko ako bilang pagpapakita ng paggalang. Mahal. Tapos na ang muling pagsulat ng arkitektura. Halika na, umuwi tayo at matulog. Ang bidding bukas ng umaga ay sasamahan kitang ipamukha sa kanila ang pagkatalo nila. Mag-aalas 9 na. Hindi pa dumarating si Yeking at ang hamak na yon na apelyidong Lin. Siguradong wala silang maihain na teknikal na solusyon. Kaya tumakas sila sa huling sandali. Kapag inanunsyo ng tagapangulo na umatras ang Yeshai Group, agad tayong magpapatawag ng pansamantalang pagpupulong ng lupon. Para tanggalin si Yeking bilang pangulo. Yeking, nasisiraan ka na ba ng bait? Talaga bang isinama mo sa bidding ang taong hindi marunong umintindi ng code at walang matinong gawa? Isinama mo pa siya rito sa mismong lugar ng bidding. Wala ka bang hiya? May hiya pa ba ang Yeshai Group? Hindi pa huli ang pag-atras ngayon, Pangulong Ye. Pinakamasama na, magbabayad lang tayo ng danyo sa paglabag sa kontrata. Kapag napahiya siya sa entablado, bukas babagsak ang presyo ng stock ng Yeshai. Direktor Wang, Direktor Zhao. Mas mabuti nang magsimula kayong manalangin ngayon. Dahil maya-maya lamang, maililipat na ang kapangyarihan ng boto sa inyong mga kamay. Mga eksperto, mga pinuno, umabot ng kalahating taon ang ginugol ng Tengfei Technology sa paggamit ng pinakabagong teknolohiya mula sa Silicon Valley at ng balangkas para sa sabayang pagproseso ng maraming thread na higit sa 200%. 200%, 200%, 200%, balangkas para sa sabayang pagproseso ng maraming thread. Sa pagsubok sa pinakamataas na kapasidad, ang paggamit namin ng computational power ay umabot sa kahangahangang 85%. Napanatili ang latency control sa loob ng 5 milisegundo. Ito na ang kasalukuyang pinakamataas na antas sa larangan ng LAI sa bansa. Narinig kong kamakailan ay magulo ang pamamahala sa Yeshai Group. Pati ang Departamento ng Teknolohiya ay wala man lang mailabas na maayos na solusyon. Pangulong Ye, mukhang ngayong araw ay tagapanood lang kayo nasasabay sa takbo ng iba. Salamat sa napakahusay na demonstrasyon ng Tengfei Technology. At ngayon, palakpakan natin ang huli nating panauhin. Isang kumpanyang kalahok sa bidding. Ang kinatawan ng Yeshai Group ay inaanyayahang umakyat sa entablado. Ipakita ninyo ang inyong huling panukala. Mga kagalang-galang na pinuno. Hindi naman talaga siya taga-amin. Ang punong teknolohista ng Yeshai Group. Isa lang siyang hambog na scammer na mukhang artista. Ang demonstrasyon niya ngayon ay hindi kumakatawan sa paninindigan ng Yeshai Group. Ako si Lin Chen. Ako ang kasalukuyang punong tagapayo sa teknolohiya ng Yeshai Group. Ang demonstrasyon ko ay hindi lamang kumakatawan sa Yeshai. Kinakatawan din ito ang kinabukasan ng pandaigdigang LAI sa susunod na 10 taon. Ito ang pinakahuling sagot sa pangunahing arkitektura. Tungkol naman sa mga nasa ibaba ng entablado. Natahol ng tahol na parang mga asong talunan. Guardia, kapag nag-ingay pa siya kahit kaunti, itapon niyo siya palabas. Direktor Zhu, sinabi mo kanina na ang 85% paggamit ng computing power ang pinakamataas na antas sa bansa. Ano, dahil ba outsourced programmer ka lang? Akala mo makapaghihimala ka pa? Lene. Palakang nakatira sa balon. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Kung ano ang tunay na rational verification. 10 beses na concurrency. Agad nitong magiging dahilan para ang server ay tuluyang bumagsak dahil sa memory overflow. 750. 350. Hindi, impossible ito. Salungat ito sa mga batas ng pisika.
Peking datos ito. Tiyak na gumagamit ka ng video para mandaya. Tumahimik ka. Ay. Napakasimpleng paghihiwalay ng core. Perpektong computing power na walang bahid ng muling pagsasaayos. Walang deadlock. Walang kalabisan. Ito ang ginawa 3 taon na ang nakalipas sa Silicon Valley. At biglang nagniningning sa paligsahan ng mga hacker. Tinagos nito ang buong Amerika. Ang code ng Diyos ng cybersecurity. Ikaw. Kayo ba ang taong iyon? Ang maalamat na code le. Magaling ang paningin nyo, Director Zhang. Ang arkitekturang ito. Ang regalong ipinagkakaloob ko sa Yeshai Group. Hindi ko alam kung karapat-dapat ba itong gamitin para sa proyekto ng Skynet Lai. Sapat ba ang antas nito? Sobra pa sa sapat. Kung hindi pa ito sapat para sa isang Diyos. Wala nang sinuman sa mundong ito ang makakahawak sa proyektong ito. Sa ngalan ng lupon ng pagsusuri, ipinapahayag ko na ang proyektong Skynet Lai na may pambihirang kakayahan. Ay eksklusibong iginawad sa Yeshai Group. Director Wang, nagulat ka ba? Hindi mo ba ito inaasahan? Tanggapin mo ang pagkatalo mo. Ibigay mo na ang dokumento ng paglilipat ng karapatang magveto. Iabot mo na. Mula ngayon sa Yeshai Group. Ang salita ng asawa ko ang tanging banal na utos. Ginang Shen. 3 beses na namin kayong sinisingil. Ang account niyo sa ospital ay may utang ng 12,000 yuan. Ang emergency lane ng ospital ay para lamang sa agarang lunas. Hindi namin kayo maaaring gamutin ng libre magpakailanman. Bago mag-3:00 ng hapon ngayon. Kung hindi niyo madadagdagan ng 100,000 yuan ang bayad. Para sa mga susunod na gasto sa operasyon at pananatili. Mapipilitan kaming isagawa ang sapilitang pagpapalabas sa pasyente. Punong nurse, nakikiusap ako, bigyan niyo pa kami ng 2 araw. Sa ganitong kalagayan ang katawan ng nanay ko. Paano siya maaaring palabasin? Mangungutang agad ako. Siguradong makakahanap ako ng paraan. Hindi sa ayaw kong makipag-ayos. May sariling mga patakaran ang ospital. May mga kamay at paa naman kayo. Bakit hindi niyo ito ginawa noon pa? Ginang Shenmeng. Dahil hindi niyo tinupad ang pakikipag-areglo bago ang demanda na iminungkahi ng legal department. At tumangging isauli kay Ginoong Lin Chen. Ang kabuang 478,500 yuan na ipinagkaloob bilang karagdagang kondisyon sa dote. Formal nang sinimulan ng hukuman ang proseso ng sapilitang pagpapatupad. Mahal na hukom, wala na talaga akong pera. Ang 300,000 yuan na dote ay kinuha ng nanay ko. At ipinambayad sa paunang bayad sa bahay. Hindi na yon maibabalik. Susuriin mismo ng hukuman kung saan napunta ang pera. Formal ko na kayong ipinababatid sa inyo na ang lahat ng bank card sa ilalim ng pangalan nyo. Pati ang mga account nyo sa WeChat Pay at Alipay ay ganap nang na-freeze 5 minuto ang nakalipas. Bukod dito, dahil hindi sapat ang mga nakumpiskang pondo nyo para mabayaran ang utang, formal na tatatakan ng hukuman bukas ang apartment na nasa ilalim ng pangalan nyo. At isa sa ilalim ito sa legal na proseso ng disposisyon. Pakialis agad ang inyong mga personal na gamit. Pag-freeze ng account, pagkakandado at pagkumpiska ng ari-arian. Sisingilin na nila ako hanggang sa huli. Tiya, ako ito, si Meng Meng. Pina-freeze ng hukuman ang lahat ng card ko. Nasa ospital si inay at naghihintay ng perang panggamot. Maaari ba niyo muna akong pautangin ng 5,000 yuan? Babalikatin ko ang lahat ng hirap at babayaran ko kayo balang araw. 122 ang walang hiya. Shenmeng, may mukha ka pang tumawag sa akin. Kayo ang pamilyang walang sawang sumasala sa bulsa ng iba. Pinaalis ninyo ang mabuting binatang si Lin Chen. Ngayon, buong Jiangsheng ay nanonood. Sa pagpapatawa ng pamilya Shen. Sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang umasa sa 5,000. Kahit 5 yuan, hindi kita pautangin. Hindi ko na kayo matutulungan sa perang ito. Panahon na ring akuin nyo ang mga bunga ng ginawa nyo. Manager Wang, tingnan nyo naman ang kalagayan ko. Dati rin akong Senior Administrative Assistant. Magaling akong bumasa ng sitwasyon at umunawa ng tao. Kung mapapapasok nyo lang ako sa trabaho ngayong araw. Kahit paunang sahod lang ang ibigay nyo. Handa akong sumama sa inuman at mumiti sa lahat. Ikaw si Shen Meng.
Ikaw si Shen Meng na 2 araw na ang nakalipas ay umatras sa kasal sa Hao Tai Hotel. Dahil humihingi ng 500,000 yuan na pamasahe sa pagsundo sa nobya. Ako si Manager Wang. Hindi ba pwedeng huwag na nating pag-usapan ang nakaraan? Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Hindi ko yon pag-usapan. Akala mo ba gaano kalawak ang mundong ginagalawan ng Jiangsheng? Alam mo ba kung sino na ngayon ang dati mong nobyo? Si Lin Chen. Siya na ang Chief Technology Consultant ng Yeshe Group. Ngayong umaga lamang, kinatawa ni Ginoong Lin ang Yeshe Group. At dinurog ang lahat ng kalaban sa pamamagitan ng teknolohiyang tila galing sa Diyos. Nakuha niya ang isang napakalaking opisyal na kontrata. Ngayon, si Ginoong Lin ang sinasamba ng buong mundo ng negosyo sa Jiangsheng, parang Diyos ng kayamanan. Dahil lang sa mumunting 500,000 yuan. At kaunting yabang. Ikaw mismo ang sumira sa asawang may napakalaking kakayahan at yaman. Napakatanga mo. Isa kang babaeng inuuna ang pakinabang at nakakalimot sa kabutihan. Isang walang utang na loob na masama ang ugali. Sinong amo ang maglalakas loob na pag-inumin ka? Nang hindi nadudumihan ng malas ang buong negosyo niya. Guardia, ang babaeng ito na walang pakundangan. Ay palabasin niyo rito. Meng Meng. Naselyuhan na ba talaga ang bahay? Nasaan si Xiaoyu, pumunta ba siya para dalawin ako? Wala na tayong bahay. Tumakas si Xiaoyu. Patay ang telepono niya. Binablock na tayo ng lahat ng kamag-anak natin. Ma, nasa panganib tayo. Totoo ngang wala na tayong natitira. Bunga yan ng mga kasalanan mo. Hindi sana ako naging gahaman para sa 500,000 iyon. Napakabuti ni Lin Chen. Anak, hindi ko sana siya pinilit. Ang bahay ko. Ang anak ko. Ginoong Lin, iyong Skynet Lai. Ang pangunahing arkitektura ng proyekto. Ang pangka-teknolohiya namin. Pinag-aralan namin yon ng kalahating buwan, gabi-gabi. Pero hindi pa rin namin naunawaan ang talino nito. Talagang pambihira kayo, Ginoo. Tunay ngang karapat dapat kayo sa inyong reputasyon. Sa hinaharap, kakailanganin pa rin ng kumpanya namin. Ang patuloy na suporta ng Yeshe Group. Tama, tama. Talagang mahusay kumilala ng talento si Yanje. Yay! Hindi lang henyo sa teknolohiya si Ginoong Lin. Mahusay din siya sa larangan ng negosyo. Sa ilalim ng inyong pamumuno sa Yeshe Group. Kayong mag-asawa. Walang hanggan ang kinabukasan nyo. Ipinag-inuman ko ang tagumpay ninyong dalawa. Pagod ka na ba? Kung nababagot ka sa pakikisalamuha, sasamahan muna kitang magpahinga sa silid-pahinahan. Hindi ako pagod. Tignan mo ang mga taong dati kang minamaliit. Ngayon ay nakapila para purihin ka. Ipinagmamalaki lang kita. Ginoong Lin, talagang kahanga-hanga kayo ngayong gabi. Saan ko binaluktot ang katotohanan? Kung hindi ka nakialam, ako sana ngayon ay lehitimong Yanye, Lin. Binili mo ng pera ang asawa ko. Shen Meng. Nagpagawa ako ng paraan para magpadala ng salamin sa pasilyo ng ospital. Upang ipadala iyon sa'yo. Gusto kong makita mo ng malinaw ang ugat ng problema. Nag-iwan pa ako ng kaunting dangal para sa'yo. Hindi ko akalaing hindi ka lang pala walang natututunan. Pati ang hangganan ng pagiging tao ay itinapon mo na. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na manggulo sa lugar ng asawa ko. Ako ang nanggulo. Hindi ba katotohanan ang sinabi ko? Mangahas kang sumumpa sa langit. Hindi mo ba noong araw ng kasal namin? Itinapon ako at sumama sa kanya. Siyempre, noong araw ng kasal. Iniwan kita. Pero ang tanong, ako ba ang kumapit sa mayayaman? O ikaw, Shen Meng? Ang gahaman at walang kabusugang sumipsip sa laman at buto. Ngayong gusto mong humingi ng hustisya sa harap ng buong lungsod ng Jiangsheng. At ng lahat ng media. Ibibigay ko sa iyo ang hustisyang hinihingi mo. Cheng, ipakita mo ang laman ng folder bilang isa. Sa malaking D-screen sa gitna. Lakasan mo ang tunog hanggang sagad. Opo. Folder bilang isa. Ano pa bang alas ang hawak ni Lin Chen? 88,000, Lin Chen. Akala mo ba limos lang ang ibibigay mo sa amin? Ako ang pinakamatalik na kaibigan ni Meng Meng. Kung wala kang dalang 200,000 bayad sa pagpasok ngayon, huwag mong asahang makakapasok ka sa pintuang ito. Wang Li, tama na ang ganitong biro. 300,000 ang ibinigay kong handog sa kasal. At wala ni 1 sentimo ang kulang. Naubos ang buong paunang bayad sa bahay na pangkasal.
Pati ang ipon ng mga magulang ko para sa pagtanda nila. Ay ipinangalan ko kay Mengmeng. Lin Chen, si Lily ang pinakamatalik kong kaibigan. Sinusubok ka lang din niya. Ituring mo na lang na pambayad sa malas. Para sa'yo, 200,000 lang iyon. Kaunting kayod lang, mayroon ka niyan. Ngayon ang pinakamalaking araw ng kasal ko. Hindi mo naman kailangang magalit sa akin dahil lang sa maliit na halagang ito. Di ba? Aba. 200,000 yuan na pambukas na sobre. Gawa ba sa ginto ang babaeng ito? Diyos ko. Sinabi na ng panig ng lalaki na naubos na ang ipon ng mga magulang niya para sa pagtanda. Pero may gana pa rin ang babaeng ito na sabihin yan. Kahit magtipid ng kaunti, makakahanap pa rin ng paraan. Kasalan ba ito o paniningil ng utang? Sandali lang. Hindi kumpleto ang mga bahaging ito. May kailangan din akong ipaliwanag. Ang nakababatang kapatid ni Shen Meng na si Shen Yu. Maghahanap na rin siya ng mapapangasawa sa lalong madaling panahon. Humihingi ang panig ng babae ng 500,000 yuan na paunang bayad. Maglabas ka pa ngayon ng 500,000 yuan para maging regalo sa pagsundo sa nobya. Shen Meng, sunduin mo siya agad. Kung hindi mo ilalabas ang 500,000 yuan. Hindi bababa si Shen Meng sa gusaling ito ngayon. Shen Meng, sa tingin mo ba talaga ay kailangan kong maglabas ng 500,000 yuan ngayon? Nakababatang kapatid ko siya. Magiging isang pamilya rin naman tayo. Bilang magiging bayaw niya, tulungan mo siya. Sa paunang bayad, ano ba ang problema? Ikaw ang pangkalahatang tagapamahala ng isang malaking kumpanya. Hindi ba madaling manghiram ng 500,000 yuan? Kabalintunaan. Walang hiya ka talaga. Ginagawa ninyong transaksyon ang pag-aasawa na para bang bentahan ng tao. Ganitong pamilyang walang kahit katiting na konsensya. At walang tigil kung manghingi. Sinumang madamay sa inyo ay malas habang buhay. Lin Chen. Mali ako. Alam ko na talaga na mali ako. Patawarin mo na ako. Huwag mo na akong paluin. Guardia. Dinumisan niya ang karpet ng Yeshai Group. Itapon siya palabas. Si Ginoong Lin pala. Aba. Paumanhin sa inyong lahat. Isang maliit at walang kabuluhang insidente mula sa nakaraan. Nabulabog ang masayang pagtitipon nyo. Nalinis na ngayon ang kaguluhan. Ipagpatuloy natin ang salu-salo ng tagumpay ngayong gabi. Tagay. Yehe. 3 taon na ang nakalipas. Nangutang si Shen Yu ng 300,000 yuan sa isang nagpapautang na mataas ang interes dahil sa pagsusugal. Sinundan siya ng mga naniningil ng utang hanggang sa bahay. Bigla silang nakatanggap ng tawag. At sa sobrang takot, nagtakbuhan silang parang hinahabol ng kamatayan. Sinabi pa ni Shen Meng na koneksyon iyon ng tiyuhin niya. Kaya pala. Si Eking ang lihim na tumutulong sa akin mula sa likuran. Na-ospital ang ina ni Lin Chen dahil sa karamdaman. Hindi lamang hindi siya pumunta para mag-alaga. Pinilit pa niyang pagbilhin si Lin Chen ng bag na nagkakahalaga ng 20,000 yuan. Palihim na pinahid ni Lin Chen ang kanyang mga luha sa pasilyo. Parang madudurog na sa sakit ang puso ko. Inutusan ko ang aking katulong na sa ngalan ng isang kawanggawang pondo. Bayaran ang lahat ng gastos sa operasyon ni Chalin. Napakabuti mong anak, Lin Chen. Huwag kang umiyak, masakit sa puso ko kapag nakikita kitang ganyan. Bukas na ang araw ng kasal niya. Naghanda ako ng isang pinakamagandang damit pangkasal sa buong mundo. Inihanda ko yon para sa sarili ko. Kung bukas ay maayos na, makapag-aasawa si Shen Meng sa kanya. Mananatiling nakatago magpakailanman ang damit pangkasal na yon. Sa silong ng lupa. Ako, si Eking, bilang tagapangulo ng Yeshai Group, ay inom ng isang baso ng alak para sa bagong kasal. Pagkatapos ay tuluyan na akong mawawala sa buhay niya. Ngunit, kung mangahas ang ganid na pamilya ng Shen, napahirapan siya bukas o hayaang makaranas siya ng kahit katiting nakawalang katarungan. Sumusumpa ako, babawiin kita. Kahit ano pa ang kapalit. Kahit kamuhian mo ako. Poprotektahan pa rin kita habang buhay. Kaya pala ang pagkikita natin sa hagdan noong araw ng kasal ay hindi pala nagkataon lang. Ikaw, nakita mo ang lahat. Lin Chen, patawad. Hindi ko sinadyang ilihim sa iyo ang lahat ng ito. Natakot lang ako na isipin mong masyado akong tuso. Baka isipin mong 7 taon kitang minamanmanan. At baka isipin mong nakakatakot ako. Tanga. Ikaw ang pinakamalaking tanga sa buong mundo. Yeking, bakit ang tanga mo? Hindi ako tanga, Lin Chen. Sa mundo ng negosyo, bawat pamumuhunan ay may inaasahang balik. Pero ang pagmamahal ko sa iyo ang tanging eksepsyon.
7 taon na. Kailanman ay hindi ko hiniling na supplian mo ang kahit ano. Gusto ko lang makitang maayos ka. Yiking. 7 taon akong nagbulag-bulagan. Dahil hinayaan kitang magtiis at maghintay ng ganito katagal. Pero makinig kang mabuti. Mula ngayon sa susunod na 70 taon. Ako, si Lin Chen, kahit malagay sa panganib ang buhay ko. Hindi na kita hahayaang lumuha kahit isang patak. Ginoong Lin, hindi mo na kailangang ipagsapalaran ang buhay mo. Mamahalin mo lang ako ng mabuti, sapat na yon. Kung gayon, ang pangunahing inobasyon ng ikalawang henerasyon ng sistema ay tinalikuran namin ang tradisyonal na desentralisadong paraan ng pagbalanse ng load. Sa halip, gumamit kami ng modelong dinamikong nagtataya at paunang namamahagi ng computing power. Hindi lang ito. Pabababain ang latency. At higit pang paikliin ito sa loob ng 6 na millisecond. Babawasan din ito ng 40% ang konsumo ng enerhiya sa bawat unit ng computing power. Ginoong Ye, nasiyahan ka ba sa presentasyon ngayon? Bilang punong teknikal na tagapayo, may karapatan ba akong umuwi ng mas maaga para samahan ang asawa ko sa hapunan? Sa tingin ko, pasado naman ang ipinakita mo. Pero tagapayo Lin, hindi pwedeng basta-basta lang ang pagganap mo ngayon. Tumawag ang nanay ko kaninang tanghali. Inutusan niya akong siguraduhing isama ka. Umuwi ka at kumain ng sweet and sour ribs. Susundin ko ang utos ng aking pinakamamahal na biyenan. Tutuparin ko ito ng perpekto. Gantimpala ng karma. Ito ang karma. Kung sana. Kung hindi kami nanghingi ng 500,000. Kung sana ay hindi. Ang sarap pala talaga. Lin Chen. Minsan naiisip kong parang panaginip lang ang lahat ng ito. Ngayong araw, 1 taon na ang nakalipas. Pinag-usapan pa natin ang kalunos-lunos na kasalang iyon. At ngayon, hindi ito panaginip. Ito ang realidad. Lahat ng pagkakamali at paghihirap noong nakaraan ay para bigyan ako ng sapat na swerte upang makilala kita sa tamang oras. At ikaw ang tamang tao. Tama, mahal. May ipaalam ako. Ano yon? Hindi ito teknolohikal na tagumpay. Na-upgrade natin ang pamilya natin. Ngayong umaga, nagpunta ako sa ospital para kumpirmahin. Pagkalipas ng 2 linggo, may bago ka ng titulo. Ina. Lin Chen, hindi mo ako niloloko. Kailan ba kita niloko? Mahal, sa pagkakataong ito. Sapat ang panahon natin para salubungin. Ang bawat umaga at dapit hapon na para sa atin. Kasama ang marahang pag-aruga.